When you worry too much and you think that your faith is a problem, then ask for more faith. Humingi. Kuminsan ang ating mga panalangin parang grocery list, shopping list, hingi nito, hingi nun. Maganda idagdag dyan yung bagay na hindi material. Humingi ka ng karagdagang pananalig, tibay ng pananalig, sapagkat yung taong may tibay ng pananalig, kahit anong bagyo ang dumating, kahit anong warning at signal ang marinig, hindi siya nababagabag. Mag-alala man, konti lang. Hindi siya natatalo at hindi siya nasasakal ng takot. Kaya ang sabi ng mga apostles sa Luke 17:5, increase our faith. Yan ang panalangin nila sa Panginoong Jesus. Sapagkat napatunayang kulang ang pananalig nila, ang diningin nila, dagdagan yon. It is very important for us to practice faith. Habang ito'y pinapractice mo, you put it to use, lalong tumitibay, lalong lumalalim ang ating pananalig. Kung tayo mapag-alala, baka kulang sa kaalaman sa mga pangako at salita ng Diyos. Kung alam kasi natin ang mga pangako at salita ng Diyos, halos lahat ng concern natin covered. And I dare believe every concern is covered. Nung nananalangin itong sa Solomon, sa Panginoong Diyos, masdan natin ang kanyang paggunita sa mga pangako ng Diyos sa langit. 1 Kings 8:25. Now, Lord, God of Israel, keep for your servant David, my father, the promises you made to him, when you said, you shall never fail to have a man to sit before me on the throne of Israel. If only your sons are careful in all they do to walk before me as you have done. And now, O God of Israel, let your word that you promised your servant David, my father, come true. Malakas ang loob nitong Solomon na humingi sa Diyos sapagkat alam niya ang pangako ng Diyos sa kanyang tatay na si David. Kaya sabi niya, yung mga ipinangako niyo po sa ama ko, tuparin niyo, O Diyos. At pagka ang Diyos ay nilalapitan natin, na ang daladala natin ay yung pangako niya mismo at salita niya, ay nakakatiyak tayo na yun ay i-honor. Because God will always honor His word. Solomon, knowledgeable of God's promises to his father, claims it. So it's important for us, bago dumating ang worry, bago dumating ang fear, to know, then to claim and apply God's provision. Hindi kung kailan ka na nag-aalala at natatakot, doon ka pa maghahanap at mag-aaral, baka sa kalituhan mo, wala kang makita. Kaya mahalaga, mag-aral na agad. Sa uluhin ng mga salita ng Diyos, at i-quote sa sarili mo, i-quote sa pinoproblema mo, ang mga pangako niya. Bagamat kung hindi mo yung nagawa at may problema ka na at naghahanap ka pa rin, kapakipakinabang pa rin yun. Pero tiyak na kapakipakinabang lalo kung ginagawa natin before the need arises. Psalm 119 verse 50, sa lahat po ng mga nagdurusa, nahihirapan, memoryahin nyo itong verse na to, alalahanin, gunitain, anumang wika. My comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. 5 very big words here. Suffering. Namnamin natin ang Psalm 19:50, sabi, my comfort is my suffering. So unang-una, suffering. Pagka atin pong inalala yan, there is suffering. We all go through suffering. Pero sabi niya, my comfort in my suffering. Bawat suffering, bawat pagdurusa, may kakambal na ginhawa. May kakambal na pampalubag loob, pampalakas ng loob. Sa niya, my comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. So, ang pangako ng Diyos, ang ginhawa ng mga nahihirapan, at ang salita ng Diyos ang nagpapalawig, nagpapahaba ng buhay ng tao. Kaya napakahalaga na alam niya ang mga pangako ng Diyos. Kung alam natin ang mga dealings ng Panginoon sa mga taong ang buhay ay nasa Biblia, nakita natin ang mga pinayagan ng Panginoon na hirap, at kung paano sa kahalos kaduluduluhan ay biglang darating ang rescue, biglang darating ang tulong, dahil mayroong dahilan ang Diyos. At ngayon, hindi lang nailigtas yung mga tao na yon, nagiging huwaran pa natin na maging tularan natin sila, ang kanilang pananalig at ang kanilang pagkapit sa Diyos, lalo't lalo may mamabigat na mga suliranin. Psalm 119, 116, sustain me according to your promise, and I will live. Do not let my hopes be dashed. So, sabing ganon, hawakan mo ako, akayin mo ako, patuloy mo akong buhayin ayon sa iyong pangako. At siguradong ako'y patuloy na mabubuhay
Huwag mo akong hayaang mawalan ng pag-asa. Maraming magagandang pangako ang Diyos. Dapat alam natin. When you worry too much, baka kulang din sa panalangin. James 5:13, is any one of you in trouble? He should pray. Nakita nyo yung simple, mabisa, makapangyarihang solusyon pag ang tao may trouble, he should pray. Unang-una, prayer can change the situation. And even if prayer doesn't change the situation, praying will change your heart. Kaya hindi pwedeng yung prayer walang pakinabang. Maaaring gawin ito yung ginugusto natin na mabago ang sitwasyon, malutas ang problema, dumating ang solusyon, etc., etc. O kaya hindi man ganon, nabago naman ang pananaw natin, nabago ang ating pag-iisip, ganun pa rin ang bunga, tumahimik ka. Ang mahalaga naman sa tao, yung payapa siya eh. Yung tahimik ka kahit may problema, kahit nga hindi masolve yan, tahimik ka pa rin. Daig mo pa yung nasolve yung problema, pero magulo pa rin siya ang isip niya. Kaya ang mahalaga yung kalooban. At napaka-importante nito mga kapatid, tandaan natin, hindi ninyo kayang kontrolin ang mundo. Hindi ninyo kayang kontrolin ang global warming. Hindi nyo kayang kontrolin ang earthquakes. Hindi nyo kayang kontrolin ang mga political turmoils. Hindi nyo kayang kontrolin na maging sakit. Pero kaya yon ng Diyos. Kaya pag ipinapanalangin mo at inilalapit, ang laki-laki ng nagiging inhawa mo dahil alam yun ng Diyos. At kung gusto niyang baguhin yon, sinong makakapigil sa Kanya? At kung hindi niya binabago, meron siyang magandang dahilan. Manalig ka na magandang kanyang dahilan kahit kung minsan hindi naabot ng iyong isip. Pero eto pa, kung hindi mo makontrol ang mga bagay na yan at hindi kinontrol ng Diyos para sa kagustuhan mo, meron ka pang pwedeng kontrolin, kapatid, yung kalooban mo. Pag pinili mong manalig, pinili mong sumamba, at pinili mong pumanatag sa salita ng Diyos, hindi ka tatablan ng pinoproblema mo. Kaya laging kapaki-pakinabang ang pananalangin. So you always pray and pray and pray.